Minamaliit ni Loki si Simo Heiha ng labis, na para bang isa siyang walang kwentang nilalang na hindi karapat-dapat sa laban. Ngunit sa halip na magpatinag, tutugon si Simo gamit ang isang bala, hindi isang ordinaryong bala, kundi isang bala na may kakayahang pumatay ng napakaraming Diyos sa isang iglap. Yari ka na ngayon Loki, nagkamali ka ng minaliit. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 100. Ang mahiwagang singsing. Sa umpisa ng kabanata, nagsimulang sumulong ang mga replikang Diyos na nilikha ni Loki. Ngunit, biglang napahinto si Heimdall. May kung anong kilabot ang Bamalot sa kanyang pakiramdam, isang bagay na hindi tama. 4 laban sa 1. Hindi ito patas, tila labag ito sa mga patakaran ng isang marangal na labanan. Ngunit kahit na nag-aalinlangan siya, isang matinding paniniwala ang isinigaw ng kanyang instinct, walang ibang pagpipilian ang mandirigma ng sangkatauhan kundi lumaban. Mabilis na lumipas ang kalahating segundo, at nagsimula ang matinding sagupaan. Sa loob ng arena sa Valhalla, sa panig ng mga Diyos na nakamasid, umalangaw-ngaw ang malakas na tinig ni Heimdall. Sa pagsabi niya ng fight, sa isang iglap, nagliyab ang entablado ng matinding labanan. Ang buong paligid ay yumanig sa hiyawan ng mga Diyos na saksi sa labang ito. Ang tunog ng kanilang sigawan ay parang dumadagandong na alon, nagpapahiwatig ng nag-uumapo na pananabik at tensyon. Ngunit hindi ito isang ordinaryong labanan. Unti-unti nang nakakalapit ang mga replika ni Thor, Odin at Heracles kay Simo Heiha, ang maalamat na sniper, na sa kabila ng panganib ay nanatiling kalmado, mahigpit na nakahawak sa kanyang rifle at nakaasinta. Hindi niya inaalis ang kanyang focus sa papalapit na mga replikang Diyos. Habang tumataas ang tensyon sa arena, isang nakakagulat na reaksyon ang lumitaw mula sa mga tagamasid. Napasigaw si Aphrodite sa gulat, at sa kanyang kilabot ay hindi inaasahang tumalbog ang kanyang dalawang bundok. Si Shiva naman ay napangisi, waring sanay na sa ganitong klaseng pandaraya. Mabilis na kumalat sa paligid ang mga bulungan ng mga manunood mula sa magkabilang panig, totoo ba daw ang kanilang nakikita? Isa na namang laro ba ito ng tusong si Loki? Walang tiyak na kasagutan, ngunit isang bagay ang sigurado, ang laban ay lalong tumitindi. Sa loob ng isang kagubatang nababalot ng nyebe, biglang sumalakay ang mga nilalang na likha ni Loki. Ang replikang Thor ay buong lakas na iwinasiwas ang kanyang dambuhalang maso, nagpakawala ng isang matinding hampas na lumikha ng nakakabinging shockwave. Nagbagsakan ang mga punong nasa paligid, waring hinawi ng isang hindi mapipigilang puwersa ng kalikasan. Kasunod nito, si Heracles ay walang awang ihinampas ang kanyang sandata, bawat pag-atake ay nag-iiwan ng matinding pagkawasak. Ito ba'y ilusyon lamang? O tunay na banta? Wala pang nakakaalam. Sa kabilang panig, si Ares na nakatingin mula sa malaking screen ay hindi napigil ang maluhan nang makita ang namayapa niyang kaibigang si Heracles, kahit na ito'y isa na lamang replika. Para sa kanya, kahit panandalian lang, muli niyang nasilayan ang isang mahalagang kaibigan. Samantala, sina Locke at Jack ay mahigpit na nakatutok sa kanilang telebisyon, at hindi makapaniwala ang Valkyrie sa kawalan ng patas na laban. Ngunit si Jack, sa galit at pagkadismaya, ay naglabas ng matinding aura, tila gusto niyang lumahok sa laban upang tapusin ang pandaraya ni Loki. Samantala, bumalik ang atensyon sa nagaganap na labanan. Tinititigan ni Heimdall ang mga replikang gods na papalapit sa tinatagwan ni Simo. Tanong ni Heimdall sa sarili kung paano lalabanan ni Simo Heiha ang mga replikang Diyos na umaabante sa kanyang direksyon. Ngunit sa isang iglap, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap, tila biglang naglaho si Simo sa kanyang dating pwesto. Napuno ng pagtataka ang mga tagapanood. Mabilis na ini-zoom ng kamera ang kinalalagyan ng anino sa di kalayuan, subalit isang kuneho lamang pala ang naroon. Wala na si Simo Heiha, nawala siya na parang bula, at walang nakakaalam kung saan siya muling makikita. Sa biglaang pagkawala ni Simo Heiha, agad na nasabi ni Heimdall na posibleng nagplano lamang itong magtago sa kagubatan, tulad ng isang sniper na naghahanda ng isang solong nakamamatay na pag-atake. Tulad ng inaasahan ni Loki, ang kanyang kalaban ay kinikilala bilang pinakamahusay na sniper sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dahil dito, naging malaking hamon kay Loki ang matunten si Simo, lalo na't tila bihasa ito sa pagtatago. Patuloy siyang nagmamasid sa paligid habang iniisip ang pinaka-epektibong paraan upang mahanap ang kanyang kalaban. Tila nawala ng pasensya si Loki sa kanyang paghahanap at nagdesisyong gumamit ng ibang estratehiya. Mula sa kanyang likuran, may kinuha siyang isang singsing. Ito ay isang replikang Diyos na nakahandang tumulong sa kanya. Ngunit, sa halip na ipakita ang kanyang lakas, ito ay isang replikang Diyos na naglalaban.
Sa panel na ito, makikita na hawak ni Loki ang Ring of Proliferation and Barinot, na may kakaibang kapangyarihang magparami ng kanyang mga nilikha. Hindi nagtagal, inihayag ni Loki na dadagdagan niya ang bilang ng kanyang mga replika. Isang maitim at makapal na usok ang unti-unting bumalot sa buong lugar, nagdudulot ng matinding kadiliman. Nabahala si Heimdall habang nanunood mula sa Valhalla Arena. Napansin niyang hindi na nila malinaw na nakikita sa malaking screen ang nangyayari sa laban. Sa loob ng usok, nagsimulang magkaroon ng mga karagdagang replika ang mga naunang nilikha ni Loki. Ang bawat replika ay tila mayroong sariling presensya at anyo, na nagmumula sa maitim na usok na galing kay Loki. Nang unti-unti nang maalis ang usok, laking gulat ni Heimdall nang makita ang napakaraming replika nina Heracles, Thor, at Odin. Dahil sa sobrang dami, hindi na niya matiyak ang eksaktong bilang ng mga ito. Lumulutang sa ere, inutusan ni Loki ang kanyang mga replika na hanapin si Zemo sa kagubatan. Agad na sumugod ang mga ito, winawasak ang bawat bahagi ng kagubatan upang matunten ang sniper. Samantala, si Musashi Miyamoto, na nanunood sa labanan, ay hindi moari ang nangyayari. Maging si Harist ay napaisip kung isa bang uri ng ninjutsu ang ginagawa ni Loki. Nasabi ni Kojiro Sasaki na hindi niya lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ni Loki, ngunit sa kabila nito, naniniwala siyang wala ng silbi ang pagtatago ni Zemo. Aniya, oras na lamang ang bibilangin bago siya matunton. Bumaba naman si Loki sa gitna ng mga kabahayan at, gamit ang kanyang kapangyarihan, nagpalabas na naman siya ng isang megaphone. Sinimulan niyang asarin si Zemo, tinatanong kung natatakot na ba ito. Ipinaalala ni Loki na siya mismo ay eksperto rin sa larong tago-taguan. Habang patuloy na nang aasar, sinabi niya na kahit saan magtago si Zemo, matutuklasan din niya ito. Ngunit bago daw mamatay si Zemo sa laban at tuluyang mapunta sa Niflheim, nais munang ibigay ni Loki ang kaunting konteksto. Ipapaliwanag niya ang katotohanan sa likod ng bangungot na sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Zemo. Para kay Loki, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang isang laro ay dapat laging maging patas. Sa kabila ng mga panunokso, nanatiling tahimik si Zemo sa kanyang pinagtataguan, nakikinig lamang sa bawat salitang binibitawan ni Loki. Sa puntong ito, isiniwalat ni Loki ang kanyang kapangyarihan, ang Ring of the Jester Heimskringla, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kopyahin ang anumang bagay, tao, o Diyos na nahawakan niya. Ipinakita ni Loki ang proseso ng pagkopya gamit ang isang squirrel na hinawakan niya. Gamit ang The Sealed One at Seed of Trickery, mabilis niyang nagawa ang replika ng squirrel. Ipinaliwanag niya na ang singsing na kanyang suot, ang Proliferation and Barinot, ang nagbibigay daan upang makagawa siya ng walang limitasyong bilang ng replika. Labis na nagulat ang mga manunood sa Valhalla Arena at inakusahan siyang nandaraya. Subalit, ayon kay Loki, ang laki ng kagubatan ay hindi lamang pabor kay Zemo, kundi pati na rin sa kanya, dahil magagamit niya ang kanyang mga replika upang atakihin ito mula sa lahat ng direksyon. Sa huli, dinagdag pa ni Loki ang isang kahinaan ng kanyang kapangyarihan, habang dumarami ang mga kopya, nahahati naman ang kanyang lakas sa bawat isa. Gayunpaman, binabaliwala ito ni Loki, iniisip na hindi na kailangan pang mag-alala sa isang mahinang tao tulad ni Zemo. Sa panel na iyon, makikita ang mga reaksyon ni Jack at Locke na napamulagat sa revelasyon ni Loki. Samantala, si Zemo Heiha, tahimik ngunit alerto, ay tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpaputok. Malinaw na narinig ng lahat ng mga manunood sa Valhalla Arena ang bawat salitang binitiwan ni Loki, maging sila man ay mga tao o Diyos. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong paligid, at walang sino man ang nakaligtas sa kanyang pagsisiwalat. Hirit pa ni Loki, kahit na inamin niya ang kanyang kahinaan, sinabi niyang ayos lang iyon dahil papatayin lang naman niya si Zemo, na para sa kanya ay isa lamang mahina at hamak na tao. Dagdag pa rito, ipinahayag niya na wala dapat ipag-alala, kaya't malinaw na minamaliit niya ng todo ang kakayahan ng mandirigma ng sangkatauhan. Sa madaling sabi, ipinapakita ni Loki ang labis na pagmamataas at kawalan ng respeto sa kalaban niya. Nahintakutan si Ares sa ginawa ni Loki nang bigla nitong isiwalat ang kanyang kahinaan. Ngunit habang naguguluhan si Ares, nag-isip naman si Hermes kung talagang nagawa iyon ni Loki nang hindi sinasadya. Alam niyang hindi katulad ni Ares si Loki, hindi ito basta-basta magpapahamak ng sarili sa isang labanan. Natawa si Zeus at sumang-ayon kay Hermes. Hindi si Loki ang tipong gagawa ng isang napakapabayang pagkakamali. Sigurado siya na may mas malalim na dahilan si Loki sa pagsisiwalat ng kanyang kahinaan. Dagdag pa ni Hermes, dahil hinayaan ni Loki na malaman ni Zemo Heiha ang kahinaan niya, maaaring bahagi ito ng isang mas malaking estratehiya.
Hindi na niya naituloy ang kanyang paliwanag, sapagkat nasabi na rin ni Ares ang parehong obserbasyon na kanina lamang ay tinuran ni Zeus at Hermes, tila ba pareho silang may parehong hinala. Hindi na sumagot sina Zeus at Hermes, at sa halip, umupo na lamang ng mag-isa si Ares, tahimik at nag-iisip. Tama ang kanilang hinala, may kasinungalingang nakapaloob sa paliwanag ni Loki tungkol sa kanyang kapangyarihan. Totoo na kaya niyang mag-input at output ng kapangyarihan, at na humihina ang kakayahan ng isang kinopyang individual habang dumarami ang mga to. Ngunit ang hindi niya binanggit ay hindi automatikong nagdi-distribute ang kapangyarihan, si Loki mismo ang may control kung paano niya ito ipapamahagi. Dahil dito, hindi pantay-pantay ang lakas ng mga nilikhang kopya. May kakayahan si Loki na piliing palakasin ang isang kopya ng higit sa iba, depende sa kanyang kagustuhan. Sa ganitong paraan, nagawa niyang lumikha ng isang hukbo na may iisang anyo ngunit may malaking pagkakaiba sa kanilang mga antas ng kapangyarihan. Sa estratehiyang ito, may isang copy ang mas malakas kaysa sa iba, nagtataglay ng concentrated attributes na magpapahirap sa kalaban na matukoy ang tunay na panganib. Hindi pa tiyak kung ano ang gagawin ni Zemo laban sa napakaraming kopya ni Loki, ngunit isang bagay ang sigurado, kung mapapatay ni Zemo ang isang mahinang bersyon, maaaring isipin niyang lahat ng kopya ay mahina, kaya maaaring bumaba ang kanyang depensa. Ngunit kung ang matamaan niya ay isang pinatibay na bersyon, iisipin naman niya na lahat ng kopya ay malalakas, na magpapalala ng kanyang pag-aalinlangan at pagdududa. Sa ganitong paraan, siguradong mas mape-pressure siya. Isang magulong labanan ang nalalapit, isang digmaang binubuo ng napakalaking hukbo na magkapareho ang anyo ngunit may iba't ibang antas ng lakas. Walang duda na maguguluhan si Zemo sa estratehiyang ito, at si Loki ang siguradong makikinabang. Ito ang tunay na layunin ng Diyos ng Panlilinlang, isang bitag na maingat niyang itinakda upang tiyakin ang pagkatalo ni Zemo. Tahimik na nanunood sina Brunhilde at Buddha. Kitang-kita nila kung paano gumagana ang combat style ni Loki, isang labanan ng panlilinlang at diskarte. Napangiti si Loki. Gusto niyang pagsisihan ni Brunhilde ang desisyong siya ang napiling lumaban para sa panglabing-isang paghaharap ng mga Diyos laban sa sangkatauhan. Habang patuloy na sumusulong ang hukbo ni Loki, umaalingaw-ngaw ang kanyang malamig at mapanlinlang na tinig sa buong paligid. Buo ang kanyang kumpiyansa habang ipinahayag niya na walang sinuman ang makakataka sa kanyang mga kamay, lalo na mula sa makapangyarihang kakayahan niyang Ring of the Jester, isang abilidad na nagdadala ng takot sa sinumang humaharap sa kanya. Biglang inanunsyo ni Heimdall ang matinding pag-atake ng hukbong Diyos, na walang habas na sinisira ang kagubatan habang patuloy nilang hinahanap si Zemo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsulong, isang malakas na putok ng baril ang pumailan lang sa himpapawid. Ang lahat ng manunood ay napanganga sa kanilang nasaksihan. Biglang napalingon ang mga replika ni Heracles patungo sa pinagmulan ng malakas na putok ng baril. Sa kanilang paningin, isang nakakasilaw na liwanag ang mabilis na lumalapit, animoy isang nagbabadyang kapahamakan na hindi nila maaaring baliwalain. Mula sa Mosin Nagant rifle ni Zemo, isang bala ang lumipad na may inisyal na bilis na 810 metro kada segundo, lagpas ng higit sa 2 beses sa bilis ng tunog. Ngunit bago pa man ito tumama, ang bala ay nagliwanag at unti-unting nagbabago ng anyo sa ere at sumabog sa libo-libong maliliit na piraso na maihahalin tulad sa puting bulaklak na tila ulan ng kamatayan. Ang liwanag mula sa pagsabog ay nagdulot ng isang pambihirang eksena, lahat ng kopya ni Loki, maging ang pinalakas niyang bersyon ni Thor, ay tinamaan sa isang iglap. Ang mga manunood ay napatahimik. Kanina lamang, tila imposibleng labanan ang hukbo ni Loki, ngunit sa isang putok lang ng baril, ang kanilang napakalaking bilang ay naglaho sa isang kisap mata, animoy abo sa hangin. Ang mga makapangyarihang Diyos ay labis na nagulantang sa hindi inaasahang lakas ng kapangyarihang ipinamalas ng sniper ng sangkatauhan. Maging si Jack, na dati walang bahid ng pagkabahala, ay nanlaki ang mga mata sa matinding gulat. Ang taong minamaliit ni Loki, isang simpleng nilalang sa paningin ng mga Diyos, ay ngayon naging sanhi ng pangamba sa kanilang lahat. Ang ginawa niya ay hindi lamang patunay ng kanyang nag-uumapo na kakayahan, kundi isa ring malinaw na babala sa lahat ng Diyos na hindi nila dapat basta-bastang maliitin ang isang tao. Natulala si Loki habang pinapanood ang kanyang hukbo na naglaho sa isang iglap. Galit na galit siya, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang mandirigmang minamaliit niya ay higit palang malakas kaysa sa inaakala niya. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong matinding dagok. Ito pala ang tunay na lakas ng mandirigmang pinili ni Brunhilde upang tapusin siya. Sa malayong bahagi ng kabundukan, isang figura ang unti-unting lumitaw mula sa malawak na puting tanawin ng nyebe.
Si Simo Heiha, ang kinatatakutang White Death, ay nakadapa, mahigpit na hawak ang kanyang rifle, habang mataman niyang tinitingnan ang kinaroroonan ni Loki sa pamamagitan ng kanyang iron sight. Tahimik at walang pag-aalinlangan, nananatili siyang nakaasinta, handang pumatay. Ngunit sa isang iglap, isang patak ng dugo ang lumabas at tumulo sa malinis na nyebe, at ito mismo ay nagmula kay Simo Heiha. Sa huling panel ng manga, kitang-kita kung paano siya dahan-daang nagbilang, waring sinusukat ang nalalabing oras. Ngayon, ang mandirigmang dating minamaliit ni Loki ay isa ng nilalang na kinatatakutan, isang taong may kakayahang pumatay ng napakaraming Diyos kung nanaisin niya. Todes ka talaga ngayon, Loki. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan. Mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga upil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan sa Ragnarok.